of entertainment. Meron kaming kasabihan dito na where music and laughter collide. So definitely kami po ay isang comedy bar. Dahil na rin po sa aking mentor, si Mamo. Maraming salamat talaga. Very thankful po ako sa help na binibigay ko ni Mamo. Salamat talaga ng marami po. Kami po ay isang comedy bar. Kami rin po ay restaurant. So as you can see, pwede po kayong order. So baka inisip nila, inuman dito. Hindi lang po may drinks, no? Pero kami sineserve na masasarap na pagkain. And aside from that po, after 2 AM, alam niyo naman ang Malate, gimmick ka ng mga bagets, di ba? So it will turn out into a party club. So every Friday and Saturdays, we have professional DJs para sila ay i-hype, sila ay pasayahin ang ating mga kabataan. So yun po kami. Ang comedy bar po kasi is until 2 to 3 AM, something like that. So yun po. Ayan po ang Bar 58. We offer clean, good, fun entertainment through comedians. Yan po tayo. And also, bakit po dito nyo napili? Opo. Mamo, ano ba sa tingin mo itong lugar natin? Malate, kasi ito talaga yung naging nightlife ng araw pa, way back 1980s when we started the library here. Ito talaga yung haven eh. Dito lahat ng tao, models, designers, artista, journals, singers, from all walks of life. Makikita mo sila naglalakad doon sa kalye, nagiginuman, party place. Malate is used to be my playground here for 32 years na library. I started 1986. Natapos ako bago mag-pandemic. Pero boy pa naman library nasa Las Piñas na nga. Kaya sabi ko sa kanya, ang swerte mo kasi ikaw na nag-iisang comedy bar. Kasi dati ang dami namin dito, pinagbukas ang library dito, siyempre sumikat yung industry, meron sa tapat ko, sa gilid ko, sa kanya. Namatay naman sila lahat. Diba? Nothing beats the library. Until now. Kasi diba, I do not compete with them eh. I compete with myself. Gagawa ko ng bagong show, gigimik ako, mag-discover ako ng bagong talents. At doon nga pinanganak lahat ng mga sikat na talents like kasi ang mga first batch of entertainers na like this, Arnel Ignacio, AI, Alan K. Tapos dire-diretso na yan, mapunta kina Vice Ganda, Terry Honor, Wally, sila David, Petit, Pepa. Sabi sa kanya, I will support you kasi nasa Malate ka, and Malate is my playground. Walang kalaban, walang magtatayong iba. Ikaw lang. Ayun po. At yung sinabi po sa amin ni Mamo nung nag-meet kami, no, sabi niya, may mga kaibigan ako, may mga supporters, may mga clients, no, guests, na gusto siyang puntahan. So happy nasa Las Piñas siya eh. So talaga pong kinilabutan naman sa sinabi ni Mamo sa akin. Meron pa ba sa Malate? Tuhan ako ano. Ngayon may mensahe. Meron namin Bar 58 na sa Malate. Salamat po, Mamo. Yun lang talagang sabi ko, ay tutuloy ko talaga to. Kasi sa tagal ko rin sa Malate, ilang layers na yung pinagdaanan ko rito. Nabuhay, namatay, nabuhay, namatay. Ngayon bubuhayin mo ulit. Ikaw na ngayon papalala. Well, thank you po. Siyempre with the help of the legendary of comedy bars, nag-iisang Mamo yan. Kaya po dito namin nilagay. And as you can see po, napakaganda ng area dahil nasa along San Andres tayo, corner Adriano po. So kung galing Rojas Boulevard, konting kembot lang, andito na. Galing kang LRT, andito ka na rin. Galing ka ng Adriatico, napagod ka sa lahat na natin, pagdating mo sa dulo, andito kami. Inakwento ko nga sa kanya kasi tapat yan. Sabi ko natin, comedy bar yan. Diyan sila chocolate, nagsarating. Sana naman po. Hindi kinaya yung library. Buti na naman sa Las Piñas ang library. At saka sabi ko nga, hindi naman kami competitors na po. Kasi kami po ay talagang hands down kami when it comes sa library. At maraming salamat kasi si Mamo po ay nag-offer din sa amin na pwedeng hiramin ang talents, pwedeng dalhin dito, and kami super welcome kami. Kailangan natin talaga maging masaya. Dami ng stress sa buhay. Pumunta kayo ng Bar 58, mag-relax po tayo. Tumawa tayo, magkantahan tayo. We love you, Mamo! Okay na. Question ko ay kay Mamo. Since from the time po na nag-start kayo, no, library, tapos nagkaroon pa ng punchline, laugh line. Opo, ngayon yung kay Vice Comedy. Ano yung nakita niyong pagbabago? Paano nag-evolve ang entertainment scene? Mahirap nung araw when we started kasi mas palit-palit ang stage namin, Metro Quadrado, tapos isa lang ang host, tapos stand-up comedy talaga, monologue.
nagsusulat ako ng script every night para i-present yun sa weekends. Eh, nagustuhan ng mga tao. Kaya nag-brand kaming comedy bar. Kasi when I opened the library, ang pala ko lang talaga is a bar where you can read books while waiting for your orders. Parang ganun yung concept. Pakit-pakit-lay. Wala pa kasi mga Starbucks ng araw, di ba? Tapos marami akong collection ng libro. And since I'm from theater, Bulwanga Tipala, I tried once. Kasi Arnold Ignacio is also from UP, mahilig din yun. So, sumulot ako sa monologue. At the first monologue I wrote is about yung politika. Kasi noong time ngayon, 1986, katapos ng EDSA Revolution, di ba, during that time, bawal politics, bawal ang labor. Tinry ko lang, nag-hit, gusto ng tao. Tapos sunod ko, gumawa ko ng script about sex, about, you know. Nagustuhan din nila, so ibig sabihin, nagkaroon na siya, yung evolve na talaga siya from there. Tapos ngayon, nakadiscover ka ng mga new talents, new breed of talents na willing experiment and mag-explore. Kasi dumami na dumami sila, naging industriya na siya. And I'm very thankful kasi nakita ko yung product nung pinag-umpisa ko from the small stage, ngayon ang laki-laki nila. How challenging for you po pagdating sa pagpapatayo ng mga ganitong type ng businesses, and what advice can you give to the owner? The biggest challenge is yourself. Ikaw mismo kung anong gusto mong pakita yung sarili. Dapat character mo mismo as an owner ay lumabas sa bar mo. Yun importante. The crowd, tatanggapin nila yan kasi ilo-offer mo magandang service, kakatawa yung performers, everything. Yun ang secret. And the secret of comedy is fun. Just have fun, yun lang. Wala na siyang ibang formula. Do you have any personal reason po why comedy bar ang naisip niyo? Before po kasi, when I'm way back on my college days po, we used to go to different comedy bars din. And alam niyo po, na ko lang din sasabihin, nung pandemic time, inisip ko po talaga kamusta kaya mga comedians? Kasi naging, yun nga po, may ilan naman sa COVID. So, naging suki rin po kami. Kasi may mga kaibigan po tayo dyan. Pag guest ka lang, guest din naman po kami. Then, nagiging kaibigan mo yung performer. Tapos, pag may set sa ibang bar, invite ka, so pupunta ka. So, kami, naiikot namin yung iba't ibang bars. And talagang, kasi I'm a funny person din, gusto ko lang maging masaya po. So, natutuwa ko sa kanila. And kahit beforehand pa sila Tekla, sila Ian, sa Bar Uno pa nga noon. Kami lang. Bar Uno, baklaan. Hindi po kasi malapit sa amin. Pero mas masaya doon. Kasi kami nakatira. Masaya din doon sila Tekla. Opo, yun. So, hindi pa sila sikat noong time na yun. So, natutuwa naman kami. So, sabi ko, sana someday, kung papalarin, magkaroon. Sabi ko nga kay Orca, yung isang host namin dito, sabi na ba po kasi, hindi ko alam, malay mo, di ba? And, totoo po, hindi ko in-expect na ito po ay ibibigay din po sa amin. Isang araw na lang po in-offer sa amin. Nagkataon possible naman. Ang magaan po 27 ng January, in-offer 29, nag-open ako. 2 days, in just 2 days. In-open na namin siya. Tapos hanggang naka-isang buwan na po kami, and now we are on our grand opening na po. With mga pupan, di ba? Kaya, yun po. Ayan, congratulations po. Bakit po Bar 58 pala? Ayan, Bar 58 kasi number one yung address namin is we are located at 558 San Andres. So I got the number 58 from the address. Bar, I think, is at Buboy A. Remolin. That's my initial po. Naisimit pa, di ba? Yun po. That's the short story lang for the Bar 58. But we are a comedy bar po, in short. Ayun, question po, siguro kay Mama, siguro din sa iyo, sir. Ano po yung sa tingin niyo yung reception ng mga younger audience when it comes to comedy bars, mga stand-up comedies? Kasi ako, when I started talaga, ang audience namin, young crowd. Kasi di ba, Malate, maraming eskwelahan dito Lasal, PCU, Santa Isabel, paikot kami ng school So nag-open kami ng 6 p.m. Ang crowd namin, estudyante, kasi good excuse daw sa parents nila pag tinatawag pag-uwi. Saan galing po ako library. Ako, talino ng anak ko. Nung lalako lang, parang pala yan. So sinasama nila lang yung mga parents nila. So ganun, lumapak market. And even the young generations now, they love to laugh.
Yung ano gagawin. Pinoy talaga mahilig kang tumawa eh. Tapos di ba may ang problema rin ng mga stand-up comedy, medyo yung mga crowd, younger crowds, medyo parang may sensitivities pa. Yung iniiwasan ba yung mga, ganun din po ba yung bar? Actually, hindi ba? Sa umpisa lang naman yan eh, pero kikilitin mo na yung audience mo. Kasi kung natakot ako nung araw sa gano'n, walang comedy bar, di ba? Di ba, you cannot talk about politics, cannot talk about sex, cannot talk about religion. Eh, pag-uusapan natin. Yes. Tsaka po ang mga comedians naman, especially mga primetime artists natin, they know how to get involved with those younger generation. No? One time, last Wednesday, kung nandito yung mga crowd, sobrang tuwa nila kay Osang. Si Osang po will be one of our primetime artists every Wednesday here at Bar 58. Si Osang, lahat diba, imagine mo, lahat ng, ang galing nung ginawa niya eh. Na ano niya, napasok na mula sa bata hanggang sa nanay, sa lola. Na ipasok niya dun sa comedy niya, na wala na offend, na lahat masaya, tawa lang po kami lahat dito. Na ginagamit niya yung sa TikTok, yung mga napapanood sa social media. Magaling. I think nasa comedian din po talaga eh. No, para ma-penetrate natin yung iba't ibang characters po ng OJs. And speaking of that, kasi sa library we offer workshops. Libre yun para sa mga bagong komedyante. Kung gusto mo talagang gawin career, you attend the work. Alam mo, taas yan eh. Attend niya isang host na rito. You attend the workshop, medyo mahirap yun, pero marami ka matutunan. Kasi lahat naman sila dumaan doon, inaaralan kayo pa sila sa workshop. Lahat yan, sila Pikit, sila Levi, lahat na dumaan sa workshop. Hindi naman sa Levi na agad nakakatawagan. Siyempre may training pa rin yan. Diba? Kasi performing is an art. Perfection is a must. Congratulations po. Thank you. Thank you. Pa-share na lang din po yung lineup ng performance. Ayan. Sa ngayon po, we have every Wednesday po si Osang. Every Friday and Saturday we have Orca for the prime time. And we also have Jason Fernandez, one of our primetime artists po. Every Friday and Saturday naman siya. And expect the library talent. Yes. Salamat talaga, ma'am. Support po. Kasi nga, sayang yung crowd dito. Ang saya-saya sa Malate. Sino sa inyo nakaabot ng Malate dito? Mga street parties. Kaya pag-abot mo, di ba? Kasaya, di ba? Hanggang 5 a.m., 6 a.m. Opo. Hindi inaabot. Ang baduy mo. Diyos ko, ang saya-saya ng Malate. Okay na. Tsaka every Sunday, meron kami bagong segment na ilalabas na music. All music tayo, wala. Pagka parang pahinga sa comedy pag Sunday. With, ano naman po ito, KDR Music House Talents. Mama, may tanong ako sa inyo. Meron pa ba kayong ginagagawang comedy act sa ngayon? Pero, Meron pa. Marami pa ba? marami pa rin. I have a show. Pa-vlog namin. Nirepeat na yun. Yung hashtag Puki namin ni Pokwak sa kanila. Ni Chad Kiris and Puko sa Music Museum. Kailan po yan? May 23 and 24. Repeat na to eh. From February tapos dinala sa Dubai. I-repeat ngayon. Tapos dadala sa US. Para naman sa Pinoy community na sabik sa comedy. Congratulations kay ma'am. Thank you. Ay, saan yung galing? Okay. Sige, kung wala na akong question, siguro meron pa bang questions? Wala. Okay. Message mo lang sa ating Opo. Ayan, ano ko muna, acknowledge muna natin isa nating artist, Jason Fernandez in the house. Thank you so much, Jason. From the beginning talaga susupport po sa amin yan. And expect more artists po. Kasi nung nalaman po nila na Jason Fernandez ay isa sa aming performer, so may ilan na rin pong interesado. Hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan nila. Soon na lang makita nila, ay performer na rin doon si ganitong artist. So nakakatuwa lang po na hindi lang po comedians ang mga interesado mag-perform sa stage po ng Bar 58, but we also have those singers, talagang mga musicians na makikita nyo po dito soon sa mga susunod na mga araw. So, maraming salamat po sa pagpunta ngayon sa mga vloggers natin, mga content creator. Maraming salamat po. Ngayon pa lang po, tumatanong na kami ng utang na loob sa inyo. Welcome po kayo. Lagi po sinasabi sa mga talents namin dito, gawin yung tahanan. Yun din po, even sa mga guests. Siguro kaya
Isa kahit dalawang lamesa lang, ang tumatagal lang hanggang mag-uumaga kasi nag-e-enjoy lang din naman sila. No, para lang wala sila, para nasa bahay lang din, may kakwentuhan, may katawanan. So yun po ang Bar 58, yung nating tahanan natin. Ano po? Pakatay natin mga vloggers mamaya. Bago message mo naman or advice mo naman kay Direk Buboy pa sa kanyang bar? Ako, ano lang, believe in yourself. At saka, huwag kang susuko. Nakasuporta kami dito sa iyo. Okay, mag-open na tayo siguro. Pag hindi mo yung ilakasan, tatayo ko tayo. So ready na po tayo. Lalabas ba kami lahat po? Opo, Salamat.